DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Martes, August 27, 2024. Hindi na po pista opisyal, baka may mga napapasarap pa ng tulog dyan. Maulan-ulang umaga ho ito. Muli araw ng Tuesday, August 27, 2024. Sa pangalan po muli ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, hanging habagat at patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Kaso ng Mpox sa Pilipinas sumipa na sa 12. Dalawang bagong kaso na itala sa Metro Manila. Kinaroroonan naman ng puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy, tukoy na ng PNP. Iba't ibang partido sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, suportado ang PNP sa paghahanap kay Kibuloy. Sheila Leal Guo, nasa kustodiya na ng Senado. Negosyanteng si Cassandra Ong nasa kustodiya naman ng Kamara. Mount Mayon sa Albay nakapagtala ng phreatic eruption. At isang puganteng Koreano na sangkot sa telecoms fraud na aresto sa Lapu-Lapu City. 5 nationwide via satellites sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din po sa 18 relay stations mula DZRH Luwag hanggang DZRH Zamboanga. Gayon din kasama natin ang ilang radyo natin stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, pagtiisan niyo po muna inyong makakasama hanggang alas 6 po ng umaga sa mga maiinit na balita at talakayan sa Magandang Umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang generally fair weather ngayong araw sa malaking bahagi ng bansa. Gayunman, sinabi ni Obet Badrina ng DOST Pag-asa, asahan pa ang maulan sa dakong hapon o gabi, epekto naman ng habagat. Partikular na apektado ng habagat ang Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Quezon Province, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Makaapekto rin ang habagat sa Metro Manila at ilang lugar sa Calabarzon. Kahapon nakaranas ng matinding pagulan ng NCR at 8 lalawigan sa Luzon na nagresulta ng pagbaha. Kabilang sa dumanas na malakas na buhos na pagulan ang Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, Laguna, Zambales, Cavite, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan at Rizal. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, umalo na sa 12 ang kabuuang kaso ng monkeypox o Mpox sa bansa. Ito'y matapos kumpirmahin ng Department of Health o DOH ang 2 bagong kaso ng naturang sakit sa NCR. Ayon sa DOH, parehong Mpox Clade 2 ang tumama sa isang 37 anyos at 32 anyos na pasyente. Patuloy namang minomonitor ng ahensya ang posibilidad ng local transmission ng nasabing sakit.
Nanawagan naman si Senator Christopher Bongo sa publiko na sundin ang guidelines na inilabas ng Department of Health o DOH upang maiwasan ang pagkalat ng monkeypox o mpox. Ayon kay Go, kailangan magdoble ingat at maging handa para maiwasan ng maulit ang nangyari noong COVID-19 pandemic. Kung ano anya ang sinasabi ng DOH, mga medical workers, city o provincial health officers ay dapat agad itong sundin. Bukod pa rito, kung kailangan anyang i-quarantine ang isang suspected o hinihinalang dinapuan ng sakit o may sintomas ng nararamdaman, sumunod na agad nang maiwasan ang pagkalat nito. Dagdag ni Go, ang maagap at striktong pagsunod sa health protocols ay mahalaga para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Umaasa rin si Senator Bongo na hindi naabot sa outbreak ang mpox kasabay ng pagtiyak ng DOH na nakahanda itong tumugon. Git ng mambabatas, magsilbi na sanang leksyon ng COVID-19 pandemic at dapat na agaran nitong malutas. May na-detect naman ng Philippine National Police na heartbeat sa ilalim ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ito ay sa tulong ng kanilang bagong equipment na ground-penetrating radar na karaniwang ginagamit tuwing may landslide o lindol para makadetect ng buhay sa ilalim ng lupa. Sa madaling salita, ito ay mataas ang accuracy. Bunsod nito, sinabi sa DZRH, Police Regional Office 11 spokesperson Major Catherine De La Rey na kumpiyansa silang naroroon nagtatago ang puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Dagdag pa ni De La Rey, hindi lang din isang heartbeat ang kanilang nadetect sa kasalukuyang nasa ilalim ng compound. Confirm talaga dun sa device na ginamit namin na yung life detector device na meron po talagang heartbeats underground. Ilan pong heartbeat yung na-detect ninyo? Hindi lang po isang tao na detect namin. Kaya naniniwala po talaga kami na nasa loob po talaga si Kibuloy at yung mga kasamahan niya po. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap sa lagusan patungo sa underground facility na pinaniniwala ang pinagtataguan ng puganteng pastor. 13 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Nagsama-sama naman ang lider ng iba't ibang partidong pampolitika sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para suportahan ang Philippine National Police sa ginawa nitong paghahanap sa puganteng KOJC leader na si Apollo Kibuloy at kanyang mga kapwa-akusado. Ang alyansa na binubuo ng Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan mismo ni Pangulong BBM, Lakas Christian Muslim Democrats o CMD, gayon din ang National People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Lumagda po sa isang joint statement upang ipahayag ang kanilang suporta sa PNP na magawa nito ang kanilang legal na tungkulin. Ang mga lumagda sa joint statement ay sina Special Assistant to the President, Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Executive Vice President ng PFP, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD na si dating DILG Secretary Ronaldo Puno, Chairman ng NUP, dating Senate President Tito Soto, at Misamis Oriental 2nd District Representative Yevgeny Vicente B. Emano, National Director ng Nationalista Party. Iginit ng mga lider ang kahalagahan ng pambansang pagkakaisa at pagpapanatili ng kaayusan at pagrespeto sa karapatan ng bawat individual. Inilabas ng alyansa ang pahayag sa gitna ng umiinit na tensyon sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City na pinasok ng mga pulis upang magsilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy. Nanawagan sila sa lahat na suportahan ng PNP at magtiwala sa legal na proseso upang maiharap si Kibuloy sa hustisya at pag-iit sa pangako ng koalisyon ng administrasyon na pangibabawin ang batas at mapanatili ang pambansang seguridad. Sa kaugnay pa rin pong balita, nanawagan si Executive Secretary Lucas Bersamin sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ founder na si Apollo Kibuloy na irespeto ang justice system. Kasunod dito ng tensyon na sumiklab sa compound ng KOJC
ng paghahain ng warrant of arrest kay Kibuloy. Una nang pinaratangan ng mga miyembro at supporter ng KOJC na politically motivated ang pag-aresto sa kanya. Pero iginiit ni Bersamin na walang bahid politika ang nakaambang pag-aresto, lalo't nahaharap sa kasong sexual abuse at human trafficking ang pastor. Samantala nanawagan naman si Interior Secretary Benhur Abalos kay Kibuloy na sumuko na kung totoong nirerespeto niya ang batas upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Sabi naman ni Senate President Francis Escudero at Senator Risa Ontiveros, hindi na nahahantong sa komosyon ng sitwasyon kung lumutang na agad ang self-proclaimed Son of God. 16 na minuto makalipas po ang 4:00 ng umaga. Gising na ho, may pasok na, kape-kape na. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Suportado ng mga mambabatas ang panawagan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Davao City Chapter kay Pastor Apollo Kibuloy at kapwa-akusado nito sa mga kinakaharap na kaso na mapayapang sumuko at sumunod sa batas. Pinuri rin ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang IBP Davao City Chapter sa paglalabas nito ng isang matapang na panawagan na nagbibigay ng diin sa papel nito na siguruhing nakakamit ang hustisya ng mabilis at walang sagabal. Sumegunda naman si House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Hil Bongalon at sinabi na ang pangingibabaw ng batas ay hindi maaring mawala sa isang demokrasya. Pinuri naman ni Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pagtindig ng IBP sa isang mahalagang issue gaya nito. Ipinaalala naman ni Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang importansya ng pananagutan upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa legal system. Gayon din ang posisyon ni Deputy Majority Leader at PBA Party List Representative Margarita Attorney Mig Nograles kaugnay ng pagkilala sa batas upang mapanatili ang tiwala ng publiko at matiyak na nakakamit ang hustisya. Naglabas ang pahayag ang IBP kasunod ng tensyon sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Sa kaugnay pa rin pong balita, tinawag naman na overkill ni Senator Bongo ang operasyon ng Philippine National Police na paghahain ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Davao City. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng senador na naiintindihan naman daw na isa itong ang law enforcement operation. Pero hindi anya kailangan ng sobra-sobrang pwersa na nagresulta pa umano sa pagkakasawi ng isang miyembro ng KOJC. Di ni Senator Go, buwang kanyang suporta sa trabaho ng mga pulisya pero naninindigan siya na dapat sundin ng mga ito ang maximum tolerance at hindi maximum terrorism. Kinukundina natin yung excessive use of force. Dapat po nasa nasa loob lang po ito ng within the bounds of law. Importante rito ay wala pong masaktan. At saka dapat po ang trabaho ng pulis ay maximum tolerance, hindi po maximum terrorism. Ang tinig ni Senator Bongo sa iba pang o sa kaugnay na balita, walang overkill sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng PNP laban sa religious leader at puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Ito naman ang pananaw ng legal expert at political analyst na si Father Ranhilio Aquino sa naturang nagpapatuloy na operasyon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Aquino na naaayon naman sa alituntunin ng korte ang ginagawa ng pulisya. Ayon kay Aquino, maaari naman gumamit ng puwersa ang mga otoridad kung kinakailangan para madakip ang taong may warrant of arrest. Pinaalala lamang daw ni Kibuloy o pinalalala lang ni Kibuloy ang sitwasyon lalo na sa kapakanan ng mga tagasunod nito sa Kingdom of Jesus Christ hanggat hindi siya sumusuko. Para kay Aquino, mas magmumukha lamang guilty si Kibuloy kapag ipinagtanggol niya ang pagtatago sa halip na humarap at ipagtanggol ang sarili. Under the rules of court, any officer of the law or the officers of the law enforcing the warrant can make use of such amount of force as may be necessary to take the person subject of the warrant into custody. Mm-hmm. Alam nyo, matagal nang
matagal nang wanted si Apollo Kibuloy. He has been wanted for a long time. Various attempts have been made to reach him in a peaceful manner. So I don't see any overkill. That's a judgment on the part of the law enforcement officers as to the degree of force they need in order to give effect to the warrant. Yan po ang tinig ni Father Ranilio Aquino, isa pong legal expert at political analyst. Sa kaugnay pa rin balita ay giniit ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo na hindi ang mga pulis ang nagsimula ng kaguluhan sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kasunod dito ng mga naitalang sugatan sa patuloy na paghahanap sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang narito ang 7 miyembro ng pambansang pulisya na nasugatan sa ulo, muka at iba pang bahagi ng kanilang katawan dahil sa operasyon. Kasabay nito, pinabulaanan din ni Fajardo na gumamit ang mga pulis ng tear gas sa loob ng compound. Una na rin sinabi ng Police Regional Office 11 na hindi ito tear gas kundi usok mula sa sinunog na gulong. Nagilos protesta na rin ang may 100 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Maynila upang kondenahin ang pagsalakay ng mga pulis sa kanilang compound sa Davao City. Ayon sa Manila Police District o MPD, nagtipon ang mga supporter ng KOJC sa Plaza Miranda sa Quiapo dakong alas 3:30 ng hapon kahapon, saka nagsimulang magmarcha patungo Liwasan Bonifacio bandang alas 4 ng hapon. Bitbit ng mga demonstrador ang panawagang hustisya para sa religious group habang pinagbibitiw din nila sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Noong Sabado ng umaga, nasa 2,000 miyembro ng PNP ang sumulakay sa KOJC compound sa Davao City upang isilbi ang warrant of arrest kay Kibuloy, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po naaaresto. Tiniyak naman ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT na tututukan nito ang mga kaso ng human trafficking sa loob umano ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kasunod dito ng pagkasagip ng pulisya sa 2 biktima ng human trafficking sa loob mismo ng compound. Kabilang narito ang 21 anyos na lalaki mula sa Samar at isang babaeng mula naman sa Midsayap, Cotabato na mga miyembro ng KOJC at sinasabing pinagbabawalan silang umalis sa loob ng compound. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya mga nasagip at inaasikaso na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nanindigan naman si KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion at sinabing hindi totoong may human trafficking sa loob ng compound. Alas 4:23, na-recover ng mga tauhan ng Philippine National Police Special Action Force Sniper Team sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ ang 5 pinaniniwalaang DIY na pampasabog. Sa ulat ng pulisya, nadiskubre ang 5 bote ng Molotov cocktails na naglalaman ng gasolina at may mitya. Partikular itong na-recover sa rooftop ng Jose Maria College School sa loob ng compound. Nasa kustodiya na ng PNP SAF EOD ang mga na-recover na hinihinalang pampasabog. Diba ito yung mga ginagamit sa rally sa ibang bansa, yung mga Molotov cocktail? Delikado ho ito, lalo na sunog, matinding sunog ang idudulot. Kakasuhan naman ng Police Regional Office 11 ng ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa pananakit ng mga otoridad. Ayon kay PRO 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, 3 miyembro ng KOJC ang kanila nang hinuli dahil sa pananakit sa mga pulis. Sa ulat ni De La Rey, kabuuang 6 na pulis ang nasaktan dahil sa iba't ibang violenteng aksyon ng members ng KOJC. Ilampas po na ang CBM contingent. CBM contingent po yan amin na nasugatan, pinaghahampas po. Ano pong gamit nila? KOJC members po. Mga kahoy din po at bakal po. Samantala, maging ang SMNI News Channel ay hindi nakaligtas sa kakasuhan ng Davao Police
dahil naman sa pagpapakalat nito ng fake news sa mga nangyari sa pagitan ng pulisya at KOJC. May plano po kami na mag-file po ng mga kaso Katunying and Kajeri. Laban sa? Laban po sa KOJC members sa SMNI po. Opo. For propagating fake news, ganun pa? Po, because they're creating chaos and panic po. Yan po ang tinig muli ni Police Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng PRO 11. Alas 4:26, ihaharap muli sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy, oras na mahuli ito ng mga otoridad. Ito ang sinabi sa DZRH ni Senator Risa Ontiveros kaugnay ng nagpapatuloy na operasyon ng PNP sa pagsisilbi ng arrest warrant sa puganteng pastor. Nanawagan din si Ontiveros kay Kibuloy na magpakita na sa mga otoridad bago pa man lang mas lumala ang sitwasyon at hanapin na rin siya ng iba pang law enforcers sa Estados Unidos kung saan may kinakaharap din itong kaso. Patatawagin pa rin si Apollo Kibuloy sa Senado para sa wakas, sa pagkatapos ng mahabang panahong pag-iwas nilang humarap sa amin, ay matanong namin sila ng diretsyo at hari nawa masagot na nila ng kompleto at hari nawa makatotohanan yung aming mga tanong. And bukod pa sa amin ay kailangan pa niyang humarap sa mga korte dito sa Manila at may isa pang kaso sila sa Davao. Nako, wag nilang intayin na pati yung 4 na kaso sa kanila laban sa kanila sa US. Ayan, opo. At wag pa nilang lalong hihintayin na malagay sila sa red list ng Interpol. Dahil pag ganyan ang nangyari, hindi lamang tayo, hindi lamang maaring sa US, iba't ibang mga law enforcement authorities ang hahanap na sa kanila at magpapaharap sa kanila sa kanilang mga korte. Ang tinig ni Senator Risa Ontiveros. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:28. Sis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, rekomendado po ng Philippine Nurses Association ang Shield Bath Soap. Mga misis, ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Sa pangalan po muli ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakakasama sa Yuval Reyes hanggang alas 6. Magkarinigan po tayo hanggang 6 a.m. sa mga maiinit na balita at talakayan dito pa rin po sa Magandang Umaga, Pilipinas. Of course, maaari po kayong magkomento sa ating social media pages. Tayo po ay simulcast sa DZRH TV sa higit 1,000 cable operators nationwide. Siyempre, pangunahin na dyan ng Signal Channel 18. Sky Cable Channel 129. Gayun din po sa Destiny Cable tayo ay Channel 129 at Channel 3 sa Cable Link at sa marami pa pong cable providers nationwide. Siyempre tayo po ay Facebook Live via DZRH News at YouTube Live naman via DZRH News Television. Kung gusto niyo naman makibahagi sa ating talakayan, well, mag-comment lang po kayo. Bukas po ang ating comment section sa ating social media pages at maaari din po kayo mag-text kung kayo naman ay nag-aagahan ngayon na walang internet sa bahay, bay pwede naman mag-text sa 0919-282-6485.
Ating pong text line 0919-282-6485. Unat-unat na ho tayo ng konti. Hindi na holiday ngayong araw. May pasok na ho. Pero syempre yung mga pumasok kahapon, may double pay. Baon na lang din ho tayo ng konting pasensya. Pero kahapon, parang marami na nagsiuwian agad no? Unti-unting dumami yung ating mga kababayan sa mga bus terminal. Napanood nyo nga ho sa mga report ng ating RH reporters kahapon sa pag-iikot sa mga terminal, maging sa PITX. Pero marami pa rin yan ngayong araw, kaya doblehin ho natin, medyo agahan ho natin kung tayo ay pabalik ng Metro Manila. At wag na ho kayong magtataka kung bakit maulan-ulan yung atin hong umaga ho ngayon. Dahil as of 4:20 AM kalalabas-labas lamang ho itong thunderstorm advisory ng DOST Pag-asa. Nararanasan na po ang mahina o katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan sa Quezon Province, partikular po sa Pitogo at Unisan. Gayon din po dito sa Metro Manila, partikular sa Quezon City. Pero kanina ho 30 minutes ago, naranasan din natin ang pagulan dito sa may bahagi ng Parañaque at Pasay City. Kaya ingat-ingat ho sa ating mga kababayan at may babala din ho ng thunderstorm advisory sa mga lugar ng Rizal, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Bataan, Zambales at Pampanga. Naasahan ho ang katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan. Yun naman po ay hanggang sa susunod na 3 oras. Yung ating back to school, back to work, isahan na nating uulanin kung ang pasok natin ay maaga. Good morning sa lahat ng ating mga suki na nakatutok all around the Philippines and of course all around the globe. Sa ating mga OFWs, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, anumang oras po nakakarating ang aming broadcast sa inyong pong lugar. Reynaldo Donoso ng Makalelon, Quezon, magandang umaga po. Eulohia Lazaro, magandang umaga. Din kay Gerardo Bustillo. Dapat daw gumamit na ng K9 dog ang mga pulis para mahuli si Kibuloy. Epekto kaya yung kasi ang paniwala ng mga pulis ng ating PNP nasa underground si Kibuloy at ilan pa mga kapwa-akusado. Di ko lang kung kaya ba mag-sniff ng K9 dog ng ganong kalalim. Kung talagang nandun Magandang umaga din, Jason Abulensya sa inyong lugar. And din kay Gary Nogales, Chona Nishizawa na nakatutok naman dyan sa Japan. Asek Cecil Santos, good morning po. Fernando Tandok ng Zamboanga City. Ang suki nating si Maria Morena Sobrepeña, magandang umaga po. Oo nga, maulang umaga dahil kakabanggit lang natin, meron pa ng thunderstorm advisory na nakataas sa atin dito sa Metro Manila. Revelito Magallones ng Kalibungan, Victoria, Tarlac, good morning po. Nelson Malinao, JC Perfecto, Zairil Lorenzo. Ngayon din kay Maridel Furukawa. Ngayon ko na lang ulit ito nakita. Binabati naman si Chairman Chini Carpio at ang masipag daw nilang kagawad na si Irene Arce ng Barangay 100 ng Tondo, Maynila. Ay, good morning ho sa inyo dyan sa Tondo, Maynila. At gayon din po sa mga nakatutok sa ating YouTube Live. Good morning, good morning. Let us know kung ano po ang inyong mga saloobin, ang inyong opinion sa issue ng bayan. At ang mainit-init pa rin ho ngayon, walang iba kundi ang paghahanap kay Pastor Puganting si Pastor Apollo Kibuloy.
At ang latest nga ron, nag-rally nung mga bandang Lunes ng umaga, linggo ng hapon. At kahapon ng hapon, tuluyang dinisperse ng mga otoridad. At yun nga, pare-pares naman sinasabi, sumuko na lang, di naman daw hahantong sa ganito kung patuloy na magtatago itong si Kibuloy. Di bale mamaya may makakausap tayo tungkol dyan, tungkol sa legal matters, ma-educate lang tayo. Ano ba kaibahan ng overkill nga ba yung nangyayari dyan sa KOJC compound? At di kaya naman ano ang kaibahan ng search warrant at warrant of arrest? Yan yung mga pangkaraniwang di natin, syempre tayo may mga pinagkakabisihan naman sa buhay-buhay. Di natin minsan di natin alam yung mga ganyan Kaya malaman natin sa abogado mismo. Maya may makakausap po tayo dyan. Richard Villapando, magandang umaga. Living kay J. Antonio. Ang lakas daw ng ulan. Saan yan? Rebukas Joey Serrano ng Kapas Tarlac. Good morning po. Iba talaga pagka nakasanayang makinig ng radyo, lalo na naipamana yung pakikinig ng radyo kasi katulad nga na binabanggit dito ni Joey Serrano, naipamana mula sa mga magulang. Ngayon ay nakatutok sa atin sa DZRH Online. Maraming salamat po. Jamie Tan, good morning. Israel Paras, good morning. Lorenzo Liena mula naman sa Nueva Ecija. Bueno, ating pong oras alas 4:39. Magandang umaga po muli sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Inyo pong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, balita mula sa probinsya, top 2 most wanted persons sa 2 kaso ng sexual assault arestado sa Orani, Bataan. Sa detalye, balita mo RH37, Danny Kumilang. Danny. Arestado ang isang top 2 most wanted person na naaresto ito sa Barangay Tugatog, Orani, Bataan. Sa ulat mula sa Camp Cirilo Tolentino, Balanga City, Bataan, kay Bataan Provincial Director Karner Parmetria, ang akusado na nasa kote ay may 2 kasong sexual assault, RA 7610, na inaristo ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng korte sa Bataan. Ang suspect ay nasa custody ngayon ng Orani PNP at makakalaya lamang ito pansamantala kapag nakapaglagak ito ng piyansa na halagang 200,000 piso bawat isang kaso ayon kay Karner Parmetria. Ang pagkakahuli na nasabing most wanted person ay isang malaking tagumpay sa hari ng PNP laban kontra kriminalidad at nagsisilbing babala ito sa iba pang nais gumawa ng krimen dahil hindi sila makakaligtas sa pag-usig at pagtugis ng mga otoridad. Danny Kubilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Binato naman ng isang Bible verse ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Partikular na sinabi ni Marbil ang Roma 13:1, Romans chapter 3 verse 1 na tumutukoy sa paggalang at pagpapasakop sa kapangyarihan ng pamahalaan. Ito ay sa gitna ng patuloy na operasyon ng pulis sa ikatutugis ni Kibuloy na pinaniniwalaang nasa loob ng KOJC compound. Git ng PNP chief, dapat ipakita sa gawa ng mga miyembro ng religious group ni Kibuloy ang turo sa Biblia kung talagang seryoso sila sa kanilang pananampalataya. Magandang umaga, Pilipinas! Itinuturing naman ni House Committee on Human Rights Chairman at Manila Representative Benny Abante na treasonous ang panawagan ng spokesman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Harry Roque na pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Abante,
treasonous ito dahil tumatawag na sila ng people power para papagsakin ng kasalukuyang administrasyon. Naniniwala si Abante na hindi na bahagi ng karapatan ng panawagan ni Roque at ito ay isang treasonous dahil nananawagan na ito ng people power para ibagsak ang administrasyon. Si Pangulong Bongbong Marcos ang pinakapopular na Pangulo ng bansa matapos makakuha na mahigit 33 milyong boto noong 2022. Ginawa ni Roque ang panawagan na pabagsakin ng gobyerno matapos itong makulong ng 24 oras matapos na mapatunayan ng Quad Committee ng Kamara de Representantes na nagsisinungaling si Roque. Hindi ho ba napaka-irony, ano? Hindi ho ba itong, di ko naman nilalahat, siguro yung ilan sa mga taong ito na wala akong pinapatungkulan dito. Diba yung ilan mga supporters ho noon, pagka nakakarinig ka ng bumabati ko sa gobyerno o di kaya naman nananawagang pabagsakin ng kasalukuyang administrasyon o mag-resign, hindi ba tinatawag ninyong NPA? Hindi ba? Ngayong bilog ang mundo, nag-iiba ho ang political landscape. Ngayon kayo naman yung tumatawag na pabagsakin, mag-resign ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. May mga panawagan pa nga ho natin na sumunod na lang tayo sa gobyerno. Wag nang kahit anong sabi ng sabi. Ngayon, ito ngayon ba, ito rin ho ba yung mga taong nagsasabi rin na pabagsakin na, mag-resign na lang dahil sila naman yung nagigipit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:44, lalaki patay naman matapos sumalpok ang minamanehong single na motorsiklo sa bayan ng Babatngon sa Leyte. Sa detalye balita mo, RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Lalaki nasawi matapos sumalpok ang minamanehong sasakyan sa poste ng kuryente sa bayan ng Babatngon, Leyte. Kinilala ng Philippine National Police ang biktima, si Victor Lima Corda, nasa 8 taong gulang, residente ng Barangay Pagsulugon, Babatngon, Leyte. Nangyari ang insidente sa Barangay Bagong Silang sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay nagmamaneho ng single motorsiklo galing Tacloban papuntang bayan ng Babatngon, Leyte na mawala ng kontrol ang minamanehong single motorsiklo at sumalpok sa poste ng kuryente. Dahil sa mga malubhang sugat sa katawan, didodaspat ang biktima nang rumisponde ang rescue team sa naturang bayan. Wala dito sa DYVille Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. 13 milyong pisong halaga naman ng ilegal na droga na kumpiska sa ikinasang anti-drug operation sa Cordillera Region. Sa detalye, RH31, Lakay Romy Gonzales. Romy. Kinumpiska ng mga operatibo ng Cordillera PNP ang 13 milyong pisong halaga ng ilegal na droga at inaresto ng 7 drug personalities sa isang linggong anti-illegal drug operations sa Cordillera. Kabang 15 anti-drug operations ang sinagawa sa Abra, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Nagresulta ang operasyon sa pagkakasamsam ng 50,625 piraso ng fully grown marijuana plants, 5,700 marijuana seedlings, 27,000 gramo ng tuyong daon na marijuana at 18.26 na gramo ng shabu na may kabong halaga na 13,717,968 pesos. Sa Mountain Province, winasak ng mga operating troops ang 6.4 na milyong pisong halaga ng marijuana. Tagumpay namang ipinatupad ng Benguet PNP ang 6 na marijuana eradication operations at isang police response na nagresulta sa pagkakasamsam ng higit 3.6 na milyong piso at pagkakahuli ng isang street-level individual. Samantala, sa Kalinga, kinumpiska ng kapulisan ang higit 3.5 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa ilang serye ng anti-drug operations. At sa Baguio City, inaresto ng mga pulis sa 3 street-level individual. Isang street-level individual naman ang natiklo sa Abra at isang high-value individual ang nahuli sa Ifugao. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Romy Gonzales. Sa iba pa nating mga balita,
Binigyang pagkilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga unsung heroes nitong araw ng mga bayani. Sa isang mensahe, binanggit ni PBBM ang ambag sa lipunan ng mga manggagawa, guro, healthcare workers at iba pang ordinaryong individual na nagpakita ng kabutihan sa kanilang kapwa. Hinimok ni PBBM ang mga Pilipino na alalahanin ang mga naging kontribusyon ni na Dr. Jose Rizal, Lapu-Lapu, Andres Bonifacio at iba pang lumalaban para sa kalayaan ng bansa. Naway magsilbi umanong inspirasyon sa mga Pilipino ang ipinakitang lakas ng mga bayani tungo sa ikauunlad ng bansa. After all, heroism is not confined to just the history books. Heroism also lies in him and her who are virtuous, in those who are compassionate, in those who are just. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, samantala binigyang pugay naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga karaniwang Pilipino. Kabilang ang mga guro, mangingisda, OFWs, maging ang gymnast champion na si Carlos Yulo at mahuhusay na boksingero na sina Alcaide Petesio at Ira Villegas, Honesty Petesio. Ngayon din ang iba pang miyembro ng delegasyon ng Pilipinas sa katatapos na 2024 Paris Olympics. Sa mensahe ni Speaker Romualdez sa pagdiriwang ng National Heroes Day, kasama ng paggunitas ng bansa, ay mga magigiting na kalalakihan at kababaihan na nagtatag ng pundasyon ng kalayaan at soberanya ng ating bansa. Iginit ni Romualdez na ang modern day heroes ang nagbibigay ng karangalan sa bansa sa kanilang kakaibang pamamaraan. Ito anya ay nagpapaalala na ang mga kabayanihan ay hindi lamang limitado sa pagpapakita ng katapangan at pagharap sa panganib. Hindi lamang sa digmaan nakikita ang kabayanihan, kundi maging sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang binigyan diin ni Senator Lito Lapid ngayong ipinagdiriwang ang Araw ng Mga Bayani. Ayon sa senador, ginugunita ang naturang okasyon upang ipabatid na parehong dugo ang dumadaloy sa puso ng mga bayani at ng mga Pilipino. Anya, nariyan ang mga magulang na buong lakas na nag-ahanap buhay upang bigyan ng kabuhayan ng kanilang pamilya. Gayon din ang mga lingkod bayan na masikap na tumutupad sa kanilang tungkulin at mga atletang nagsisikap na bigyang karangalan ang bansa. Kaso naman ng dengue sa Region 1, tumaas pa. Mga naranasang pagulan at habagat itinuturong sanhi ng paglobo ng kaso. Hindi, kuminsan talagang sa kapabayaan din natin pag di natin nilinis yung mga gulong o kaya naman yung mga container, plastic container na naiiwan natin at naiipunan ng tubig, pinangingitlugan ho yan ng mga lamok. Alamin niya natin ang detalye mula kay RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Tumaas ng 1.5% ang kaso ng dengue sa Rehiyon 1 ayon kay Dr. Roel Bobes, ang Medical Officer 4 at tagapagsalita ng DOH-CHD1. Sinabi ni Dr. Bobes na as of August 20, ang Region 1 ay nagtala ng 3,496 mula sa 3,444 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Anya, sinasabing bilang ang Pangasinan ang may pinakamataas na naitala na 1,715 dengue cases. May pagtaas na 31% mula sa 1,308. Doble naman ang pagtaas sa Dagupan City na 142 cases mula sa 68 no nakaraang taon sa kaparehong panahon. Ang La Union, 769 cases ang naitala. Ang Ilocos Norte, 636 cases at ang Ilocos Norte naman ay 234 dengue cases. May 16 ng kaso ng pagkamatay dahil sa dengue ang naitala sa Region 1, kung saan 14 ay mula sa Pangasinan, isa sa Dagupan City at isa sa Ilocos Norte. Mas mataas ngayon ang naitalang mortality kumpara noong nakaraang taon. Dagdag pa ni Dr. Bobis, nagdulot ng mataas na bilang ang kaso ng dengue ngayon dahil sa mga naranasang pag-ulan dala ng bagyo at habagat. Sa kabila naman ng mataas na kaso ng dengue, sinabi ni Bobis na hindi basta-basta magdideklara ng outbreak dahil may mga panuntunan na dapat sundin. Ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Lokasyon naman ng mga itinagong baril at bala ng New People's Army sa Misamis Occidental, ituturo ng 3 sumukong rebelde sa militar.
Sa detalye, RH19, June Dimakutak. June. Magandang umaga, Pilipinas. Matapos ang voluntaryong pagsuko ng 3 miyembro ng nadismantel na Guerrilla Front Sendong ng Western Mindanao Regional Party Committee sa area ng 1st Infantry Tabak Division, na-locate ng mga tropa ng 10th Infantry Steady-On Battalion ang mga nakatagong armas ng kilusan na inilibing sa mabundok na bahagi ng Sitio Basalan, Barangay Lalod, Don Victoriano, Chombian, Misamis Occidental. Ang location ng mga nakalibing na baril at mga bala itinuro ng 3 mga bagong sumukong rebelde at na-locate naman at na-recover sa pinaglibingan ang 3 units ng AK-47cc type rifles, 12 magazines at 120 rounds ng bala ng M14. Ang mga kaganapang ito para kay 102nd IB Commander Brigadier General Elmer Soderio ay indikasyon mano ng epektibong makataong approach laban sa terorismo sa umagitan ng pag-encourage sa mga nananatili pa sa kilusan na samantalahin na ang mga programa ng gobyerno para sa kanila. Namang pinasasalamatan ni 1st Tabak Infantry Division Commander Major General Gabriel Viray III ang involvement ng community, ng LGU at ng mga former rebels sa counter-terrorism efforts ng AFP na siyang magiging daan sa matagal ng pangarap na pag-abot ng kapayapaan sa bahaging ito ng Mindanao. Mula sa kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto bago alas 5 ng umaga. RH number 1. RH. Hoy mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At ba kasi pahirapan pang self-con sa pride, iset worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Kabiliso ng oras, meron na lamang po tayong 2 minuto bago alas 5 ng umaga. Muli namang nagparamdamang bulkang Mayon matapos na magkaroon ng isang phreatic eruption. Sa tala ng PHIVOLCS, nagbuga ng nasa 500 metriko o metrong plume ang bulkan bandang alas 7:30 ng gabi na tumagal naman ng 1 minuto at pinatpad ng hangin patungong hilagang silangan ng bulkan. Nitong Agosto 20, nagpakita na rin ng volcanic activity ang bulkan na maglabas ito ng volcanic sulfur dioxide o asupre na nasa halos 600 tonelada. Pinapapaspasan naman ni Senadora Amy Marcos ang pagpasa sa panukalang Comprehensive Anti-Discrimination Law sa pamamagitan nito ng Senate Bill No. 2766 na layong labanan ang diskriminasyon batay sa protected attributes gaya ng racial o ethnic origin, religious belief, political inclination, social class, sexual orientation at gender identity. Ayon kay Senator Marcos, kabilang sa itinuturing na prohibited acts ang pag-udyok ng karahasan, stigma, sexual abuse at hindi pagkilala sa mga karapatang batay sa mga nabanggit na protected attributes o attributes. Idiniin ng presidential sister na hindi magtatagumpay bilang isang bansa kung marami pa rin ang sinisiil at ginigipit dahil lamang sa kanilang uri. Sa ilalim anya ng panukala, mabibigyan ng kalayaan at pagkakapantay-pantay ang bawat Pilipino anuman ang kanilang pagkakakilanlan. Sa ating pag-usad tungo sa isang makatarungan at pantay na lipunan, mahalaga na tayong magtaguyod ng pagmamahal at pag-unawa sa bawat isa. Alalahanin natin ang pangarap ni Martin Luther King Jr. para sa kanyang mga anak at kahuli na sana'y dumating ang araw na sila hindi humusgahan base sa kulay ng kanilang balat, kundi sa nilaman ng kanilang pagkatao. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin muna natin ang latest sa kalagayan ng panahon. Mararanasan pa ba natin ang mga pagulan dito sa Metro Manila? Kay Kaobet Badrina ng DOST Pag-asa. Kaobet, magandang umaga po.
Magandang umaga po, gayon din sa lahat ng mga tagapakinig natin. Wala po tayong bagyo ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala din tayong binabantayang low pressure area. Pero ang southwest muson na habagat magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Mimaropa, kasama ang lalawigan ng Antique, Cavite, Batangas. At dito rin sa Metro Manila, inaasahan ho natin malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagulab dulot ngayon ng habagat. Samantala, sa nalalabing bahagi nating bansa, patuloy na makararanas ng generally fair weather, pero malaki pa rin yung chance ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon nga po, sir, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, di ka sa pumalaot ang mga sakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. So yan po ang lagay ng ating panahon. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina, magandang umaga po. Maraming salamat at magandang umaga ka Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto makalipas ang 5:00 ng umaga. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, habagat patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Kaso ng Mpox sa Pilipinas sumipa na sa 12. Dalawang bagong kaso na itala sa Metro Manila. Inaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy, tukoy na ng Philippine National Police. Iba't ibang partido sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Suportado ang hakbang ng PNP sa paghahanap kay Kibuloy. Sheila Leal Guo nasa kustodiya na ng Senado. Negosyanteng si Cassandra Ong nasa Kamara naman. Mount Mayon sa Albay nakapagtala ng phreatic eruption. At puganteng Koreano nasangkot sa telecoms fraud na aresto sa Lapu-Lapu City. Yan po ang ating headlines ngayong araw ng Martes, August 27, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakakasama hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Detalye ng mga balita sa ating pagbabalik. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang umaga, Pilipinas! Sama pa rin po natin, ito po si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ngayon pong good morning, Tuesday, August 27, 2024. At ngayong umaga, kagaya nga ho ng sinabi natin kanina, may makakausap po tayo tungkol sa magtuturo ho sa atin kung ano bang kaibahan ng ano ba ang arrest warrant, ano ba ang search warrant, ano ba ang tamang implementasyon nito at sa marami pang bagay. Nasa linya na po natin ang kilalang human rights lawyer, walang ibang batikang Attorney Chel Jokno. Attorney Chel, magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Magandang umaga, Yuel, at lahat ng mga nanonood at nakikinig at mga ka-RH po natin. Yes po, Attorney. Good morning po. At umpisahan natin siguro, Attorney, dun po sa, dahil marami sa ating mga kababayan ang medyo naguguluhan o hindi alam ang pagkakaiba ng arrest warrant sa search warrant. Sa madaling paraan po siguro, Attorney, na maintindihan ng ating mga kababayan, ano po ang pagkakaiba nito? Well, unang-una, pareho ang arrest warrant at ang search warrant ay parehong ini-issue ng mga maestrado natin. So, korte lang ang pwedeng magpalabas ng either arrest warrant or search warrant. Ang pagkakaiba nila, ang arrest warrant, ang binibigyan niyang kapangyarihan ng ating law enforcement na manghuli ng isang tao. Kung sino man yung nakapangalan doon sa warrant of arrest, siya ang pwedeng arrestuhin at i-take into custody.
Ang search warrant naman ay hindi sa tao yan, sa lugar po yan. So let's say may search warrant to search a certain office or house, yan ang nagbibigay ng kapangyarihan o authority sa law enforcement natin na pumasok doon sa bahay o opisina at halugugin siya. So doon po, attorney, sa arrest warrant, ano po ang maaring maging legal na basehan para hanapin yung taong subject po ng arrest warrant? Or pwede rin ho ba na kung nasaang halimbawa po merong property yung tao na subject ng arrest warrant, yun po yung puntahan ng mga otoridad para iserve po yung warrant? So, meron sa time provision sa ating rules of court, sa Rule 113 na meron karapatan ang isang law enforcer para ma-enforce o mapatupad ang warrant of arrest na pumasok sa kung anuman building or enclosure yon. Kung sa tingin niya, meron siyang reasonable belief na andun yung taong dapat aarestuhin at hindi siya bigyan ng access ng mga andun sa area, sa office or building. Sino po ang may karapatang, attorney, na may karapatan po ba yung mga nandun mismo sa lugar na humarang sa pagsuserve ng warrant? Kung meron pong, katulad po na nabanggit ninyo, merong belief yung person in authority na nandun yung subject ng kanilang warrant of arrest? Maaring maaring maging obstruction of justice yan. Depende kasi sa circumstances kung ano yung gawin ng mga andon at kung hindi sila magko-cooperate sa mga law enforcers natin. Opo. So talagang, attorney, ang may otoridad na mag-serve ng warrant of arrest ay walang iba po kundi ang PNP? Yes. Alright. Law enforcement ang dapat mag-enforce. Law enforcement, at siyempre, yun ay utos galing sa court. So kung ano man ang mangyayari, dapat i-report din nila sa court kung ano yung naging effort nila o kung mismo may mahuli sila, ang kanilang dapat gagawin ay dalhin yung arestado sa malapit na police station o jail. Meron po bang timetable lang ito, attorney, between kung gaano lang po katagal dapat iserve yung search warrant at kung hanggang kailan lang dapat iserve yung arrest warrant? Well, ang search warrant kasi, ang buhay niyan o lifetime niyan ay 10 days. 10 days. From issuance. So, ang warrant of arrest ay meron din 10-day requirement yan. Pero ang buhay pa rin siya after 10 days. Ang required sa warrant of arrest within 10 days from issuance ay dapat i-report ng law enforcement. Kung sino man yung inassign na officer, dapat papaubayan niya sa judge kung ano nang nangyari doon sa warrant, kung na-execute niya o hindi. Pero buhay pa rin yun. Yun yung isang difference din ng dalawa. Ang warrant of arrest, once issued, tuloy-tuloy naman ang enforcement niyan. Opo. Hindi tulad ng search warrant. Kung halimbawa po, attorney, yun pong yung warrant of arrest po ba, very specific po ang court natin sa pagpapalabas nito kung saan lang siya pwedeng iserve, or kapag sinabi nating warrant of arrest ay anywhere within the jurisdiction of the Philippines? Yes, yun din yung isang pagkakaiba ng dalawa. Ang search warrant, yun pwede lang siyang ipatupad doon sa mismong address na nakalagay sa search warrant. Ang pagkakaiba ng warrant of arrest, basta't nasa jurisdiction yung huhulihin sa teritoryo natin, ay pwedeng i-enforce po yan. Ganun. Opo, kaya pala, attorney, merong kapag mga illegal drugs cases, yung mga nababalitaan po natin, kung hindi doon naganap yung crime, pero na-aaresto sila sa ibang lugar. Kaya po pala ganun. Yes, kasi pagka hindi naman, kung let's say, limitado lang siya sa isang area, di ibig sabihin, lahat kung pupunta ng ibang lugar yan, kailangan hihingi pa ulit ng arrest. Panibagong warrant. Oo. Hindi ganun. Masyado yung practical po yan. Opo, attorney. Dako naman tayo dito, attorney.
sa nangyayari po ngayon dito po sa KOJC compound sa Davao City. Sa inyo pong basa, sa inyo pong pagtingin sa mga nangyayari ngayon, ano po ang inyong palagay dito? Well, dalawang bagay yan. Unang-una, bawal gumamit ng excessive force ang law enforcement natin pag sila yung mag-implement o magpapatupad ng either warrant of arrest or search warrant. At the same time, yung mga ando naman sa KOJC ay dapat igagalang nila ang lawful authority. So, yun yung dalawang prinsipyo na iniiral sa sitwasyon na yan. Ngayon, meron din mismo yung si Kibuloy ay dapat harapin na lang niya yung kaso kaysa mapahamak to yung mga followers dyan sa KOJC compound. So ang mangyayari niyan until hanggat mahuli siya ay ang status niya sa mata ng batas ay fugitive. Yun. Opo. So attorney, tama lang po pala na sabihin natin, kasi ang katwiran po ng iba, may ituturing lang na fugitive ang isang tao o pugante kapag nakakulong na siya tapos tumakas. Iba yun. Pwede rin naman yun. Pero hindi lang naman yun yung definition natin ng pugante. Dahil yung, basta't meron ka ng warrant of arrest at hindi ka pa nahuhuli, lalo na sa ganitong sitwasyon na nagtatago ang isang tao, ay considered as at large yun. Para sa akin, wala naman pagkakaiba yun sa pagiging fugitive. So, ganun. Kaya talagang may legal na base yan pag talagang may warrant na. At may choice yung tao kasi nagpatuloy pa rin nagtatago eh. Kahit na kabi-kabila na nga yung warrant sa kanya, pero still, ayaw pa rin niyang sumuko. Yes, tama yun, Yuval. Attorney, kung sakali po na tulad po nito, patagal bago maaresto si Pastor Apollo Kibuloy, may maaari pa po ba siyang kaharaping kaso or legal, sabihin na natin, iba pang legal complications kung patuloy pa siyang magtatago sa batas? Depende yun. Kung meron halimbawang maharap na bagong testigo tungkol sa panibago rin na kaso o demanda, maaari nilang isampa yan sa court o sa prosecutor's office. Dahil hindi nga natin alam kung nasaan ang whereabouts ni Pastor Kibuloy, so, papadala siya ng notice sa last known address niya. At kung hindi naman siya makikilahok doon sa kung ano man yun, kaso proseso, preliminary investigation, halimbawa, ay maaaring ituloy yung ipinail na demanda lang kanya. But that is hypothetical, no? Depende kung meron nga mga bagong evidence ng bagong mga krimen na laban sa kanya. Dito po, attorney, sa warrant of arrest, kapag halimbawa po na naisilbi dito sa halimbawa, hindi lang sa KOJC compound, kundi maging sa iba pong sitwasyon, kapag nagamit na po pa siya doon, ay hindi na siya maaaring gamitin pa sa iba or pwede naman as long as may legal basis na nandun yung taong yun? Pwede naman. Sabi ko nga kanina, yung hindi naman limited sa 10 days ang lifetime o buhay ng warrant of arrest. Yun, alright. At siguro, attorney, last one point po. Kayo po ba ay sa mga nakikita nyo na rin po ngayon dahil sinabi naman ng kagabi may nakapanayan po tayo dito rin sa DZRH, si Father Ranilio Aquino, naniniwala na walang overkill sa nangyari dahil naayon sa korte yung ginagawa ng mga otoridad. At the same time, dapat din na mapanatili na walang excessive force. Kayo po, attorney, bilang batikang human rights lawyer, ano po yung nakikita ninyo dapat
gawin or dapat ipatupad sa may kulang or tama na ayon o may overkill ba sa ipinatupad na pagsuserve ng warrant of arrest laban sa puganteng si Apollo Kibuloy dyan po sa Davao? Sa pagkaalam ko, ang mga nag-enforce ng warrant, mga taga-PNP ay gumamit ng mga body camera. Kung dapat i-review ng maigi yung mga nakunan nilang video kasi doon lalabas kung mayroon na gumamit ng excessive force o wala. Ang requirement kasi yan ng ating Supreme Court na sa mga lahat ng pagpapatupad ng mga warrant, search warrant o warrant of arrest man yan, ay dapat mayroong mga body cameras ang law enforcement natin at kukunan nila yung kabuuan ng operasyon. So, kung may debate man, kung may excessive force, kung mayroong mga pang-aabuso, paglabag ng mga karapatan ng mga andon, ay doon makikita. Ayun. Required yun. At pati yung pag-storage niyan after, dapat ginawa yun ng ating PNP. Opo. Lalo, attorney, dito natin makikita yung kahalagahan ng body camera. Dahil di naman kaila nung mga nakaraang administrasyon, pagka di na tayo lalayo, yung war on drugs, nakikita natin, attorney, ang ginagawang palusot, hindi gumagana ang body cam, sira ang body cam. Yes, at kaya nga ni-require ng Supreme Court yan para magkaalaman na. Yung, hindi na yung sasabihin ng isa, ito nangyari, sasabihin ng kabila, hindi ganun na nangyari. At least sa video ng body camera, yun na, klaro na kung ano talaga yung tunay na pangyayari. Alright. Maraming salamat po, Attorney Chel, sa pagbibigay sa amin ng karunungan. Dahil pagka legal matters, parang ang hirap kuminsang ang hirap i-digest, lalo kung hindi natin naiintindihan yung isang bagay. Ay, thank you rin. Ako'y naniniwala na yung kaalaman natin na yung ating alas sa bata. Maraming salamat po, Attorney Chel Jokno, batikang human rights lawyer. Magandang umaga, Pilipinas! Babalik po tayo, 5:24. Para sa paulit, balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:33. Good morning ho, good morning. Gising na, bango na, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas. Baka nagtataka ho kayo, medyo may kalakasan ho ngayon ng ulan dyan sa bahagi ng Quezon City. May mga natatanggap po tayo dito at maging sa ibang parte dito ho sa Southern Metro Manila. May nararanasan po ang panakanakang pagulan. Yan po dahil sa walang bagyo. Sabi nga ni Ka Obet sa ating kanina ng DOST Pag-asa, walang bagyo. Pero may nakataas po na thunderstorm advisory, particular ho sa Quezon City, dito po sa Metro Manila. Kaya asahan ho ang katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan hanggang sa susunod po na 3 oras. Magandang umaga, Pilipinas! Let us know din po kung kamusta inyong sitwasyon sa inyong mga lugar, kung maulan-ulan ba o baka naman maya-maya bigla namang bumaha. 44 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, nailipat na sa kustodiya ng Senado mula sa National Bureau of Investigation o NBI ang kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Leal Guo. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., 12:00 ng tanghali kahapon nang dumating si Sheila kasama ang NBI at Office of the Senate Sergeant at Arms. Si Sheila ay pahaharapin sa investigasyon ng Senado ngayong araw kaugnay pa rin ng Pogo Operation. Samantala dinala naman sa Kamara de Representantes si Lucky South 99 Incorporator Cassandra Leong. Agad na idiniretso ito sa detention facility ng House of Representatives kung saan siya mananatili ng 30 araw. Una nang ipinakontempt ng House Committee on Public Order and Safety si Ong noong August 7 dahil sa hindi pagsipot nito sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng operasyon ng Pogo sa bansa. Sa
Samantala, kinumpirma naman ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na nasa kustodiya na ng Kamara de Representantes si Catherine Cassandra Leong na sangkot sa illegal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Dumami ang mga Pogo hub sa bansa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, kinumpirma kasunod ng kumpirmasyon ni Representative Robert Ace Barbers ang overall chairperson ng Quad Committee ng Kamara de Representantes na nag-iimbestiga sa kaugnay na Pogo, bintahan ng illegal na droga at extrajudicial killings. Opisyal na tinanggap ni House Sergeant at Arms Retired Police Major General Napoleon Tas ang kustodiya ni Ong alas 12:57 ng hapon kahapon. Ang turnover papers ay nilagdaan naman ni NBI Assistant Director Winmar Ramos. Base sa turnover papers, si Ong ay nabasahan ng kanyang karapatan kasama na ang karapatan ng pananahimik at pagkuha ng abogado o yun pong Miranda rights. Kinalampag naman ni Senadora Amy Marcos sa mga kapwa-senador na umaksyon para mapauwi at mailipat sa Pilipinas ang mga bilanggong Pinoy sa Canada. Ayon sa Presidential Sister, panahon nang magkasundo ang Senado sa pagratipika ng treaty para rito sa ilalim ng inisponsoran niyang Senate Resolution 1146. Nakasaadaan niya sa panukalang batas na pahihintulutan ng mga Pinoy prisoners sa Canada na dito na lang sa Pilipinas pagsilbihan ang kanilang sintensya. Sinabi ni Senator Marcos na maraming Pilipino ang nakakulong sa ibang bansa at malayo sa kanilang pamilya na isaan niyang pasakit sa isip at damdamin. Bukod pa sa pisikal na pagdurusa ng mga ito, sa kabilaan niya ng mga pagkakasala ay may pagkakataon pa rin na dapat ang sino man na magbalik loob at magkaroon ng bagong buhay kasama ang kanilang mga kamag-anak. Atin munang kamustahin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Diyan daw po sa La Huerta Public Market naging matumal ang bentahan ng baboy dahil sa pangamba sa ASF. Ibig sabihin ba nito nagmura? Nagmumura na rin yung mga karne. RH15 Giselle Ricafort, magandang umaga. Joel, good morning. Mahina pa rin yung bentahan ng karne ng baboy dito sa La Huerta Public Market dahil nga doon sa takot sa African Swine Fever o ASF. Ang liempo lalong nagmura ng 40 pesos ang kada kilo o sa 300 pesos mula sa 340 pesos bago naman yung resurgence ng virus sa baboy. Bumaba rin sa 250 pesos hanggang 280 pesos ang kada kilo ng pata, gayon din ng ribs habang 270 pesos naman yung kada kilo ng laman at pork chop mula sa 300 pesos kada kilo noon. Sabi ng mga vendor na ating nakapanayan dito sa pamilihan, takot na yung kanilang mga suki na kumain ng karne ng baboy kaya mahina yung kanilang bentahan sa ngayon. Pero kahit pa may lakay sa kanilang kabuhayan, nananatili naman anilang mahal sa 230 pesos yung kada kilo ng farm gate price ng baboy doon sa lalawigan ng Batangas. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Talagang kawawa yung atin hong mga magbababoy, lalo na damay pati yung mga nagtitinda ho ng baboy na palugi na ho talaga yung binebenta rin At dapat makibalita nga tayo sa ibang mga araw kung kamusta na ba ang bakunahan ng ASF, partikular sa Ground Zero dyan sa Batangas, o kailangan pa nating kalampagin pa para pabilisin. Samantala, nananatili pa rin sa Indonesia si dismissed of dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Bureau of Immigration, lumabas sa report ng kanilang counterparts na wala pa silang namomonitor na cross-border attempt ng sinibak ng alkalde upang makaalis sa Indonesia. Ito'y mula nang pumasok si Guo sa naturang bansa noong August 18. Samantala, wala pa rin impormasyon ng Indonesian Immigration sa kinaroroonan ng kapatid na lalaki ni Alice na si Wesley Guo. Ginawa ng BI ang pagdilinaw matapos sabihin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na sinusubukan ni Guo na makapasok sa Golden Triangle.
Pinasinungalingan naman ng 5 malalapit na kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang larawan na isinapubliko ni Attorney Ferdinand Topacio na malisyosong iniuugnay ang presidente at iba pang opisyal ng gobyerno sa operasyon ng Pogo sa bansa. Makikita sa group picture ang Pangulo, gayon din si First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang opisyal kasama si Cassandra Leong, isa sa mga incorporator ng Pogo Hub na Lucky South 99. Ayon sa isang 50 taon ng katrabaho ng mga Marcos na si Ricky Alfonso, ang naturang larawan ay ni-request lamang ng mga customer ng Chinese restaurant na How How kung saan kumain ang Pangulo at ang First Lady. Pinagbigyan lamang din anya ng Pangulo ang mga nagpapapicture at kung tunay na kilala o partners ng presidente ang mga naturang Chinese customers, hindi niya sana ipinatigil ang operasyon ng Pogo sa bansa. Sa katunayan, nagpa-picture din umano ang ilang mga staff ng nasabing restaurant noong panahong iyon kahit hindi pa kumakandidato si PBBM. Sinuportahan din ito ng isa pang close friend ni PBBM na si Noel Patrick Prudente at sinabing hindi pa presidente si Marcos Jr. nang makuhanan ang larawan. Ayon naman kay Sandy Daza, isang business operator at malapit din sa Pangulo, nais lamang ng mga Chinese illegal gambling operators na makapagpa-pictures sa presidente noong mga panahong iyon. Sinusugan din ito ng higit 40 taon ng kaibigan ng presidente na si Pepe Ortega at sinabing present siya sa naturang dinner at mala rockstar lang noon ng presidente kaya maraming gustong magpa-picture, bagay na hindi na anya bago. Balitang showbiz muna tayo. Azenith Briones, may masaya daw po nakasama ang pamilya matapos sumailalim sa rehab. Ating alamin ang detalye mula sa ating showbiz legend, Tita Morley Alinio. Tita Morley, magandang morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Azenith Briones at ang isa sa mga pinagkwentuhan namin ay ang magandang nangyari sa kanya matapos na siya ipasok sa rehabilitation center ng kanyang mga anak. Noong una daw ay galit siya sa kanyang mga anak dahil sa ginawa ito sa kanya. Pero ngayon daw ay okay na ang kanilang relasyon at wala ng problema. Mas nai-enjoy daw ngayon itong si Azenith Briones ang kanyang pagiging nanay, kaya naman wala na siyang mahihiling pa. Yan ang ating DZRH Showbiz Hatas News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Tita Morley Alinio. Oy, magandang umaga sa mga nagtatanong ng kung meron bang pasok o wala. May meron po, localized thunderstorm lang po yung ating nararanasan sa ngayon at maya-maya lang din po mawawala na yan. Pero ingat-ingat ho sa mga nagmamaneho, lalo na sa mga nagmomotorsiklo, madulas-dulas po ang kalsada. Ay, magandang morning, nakatutok sa atin si Sir Arnold Estareja sa Cavite. Good morning, Sir Arnold. Good morning po. Siyempre sa iba natin mga kasamang teachers ng DepEd Cavite, nakatutok din po ngayon. Walang katapusang pasasalamat naman kina Pangulong Ferdinand Marcos at Speaker Martin Romualdez ang ipinahayag ng mga residente ng Batangas matapos makatanggap ng tulong mula sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair noong Sabado. Si Rogelio Lopez na isang magsasaka mula sa Balayan, Batangas ay nakatanggap ng bigas at cash mula sa proyekto ni Speaker Romualdez na Cash and Rice Distribution Card. Ayon kay Lopez, napakalaking tulong lalo pat may pinapaaral pa sila. Ang mga mag-aaral naman na sina John Fajardo ay nabigyan din ng cash mula sa Commission on Higher Education at malaki ang pasasalamat sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair ni PBBM at ng Commission on Higher Education. Samantala, Trabaho Party List tutugunan ng most urgent national concerns tulad ng trabaho at inflation. Balitang hatid mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Bilang pagkilala sa mga Pilipinong manggagawa na bayani ng makabagong panahon, isusulong ng Trabaho Party List ang mga solusyon sa tinatawag na most urgent national concerns ng taong bayan, gaya na lamang ng pagkontrol ng inflation at pagdagdag ng hanap buhay.
Sa dalawang survey na isinagawa, lumitaw na isa sa top choices ng Taong Bayan ng Trabaho Party List, kakibat ang pagturing sa mga isyu ng trabaho at inflation bilang most urgent national concerns ng mga Pilipino. Ayon kay Attorney Filemona Rey L. Javier, tagapagsalita ng grupo, ang kanilang layunin ay isulong ang mga solusyong nagpapatatag sa ekonomiya, magpaparami ng mga investors at magbibigay ng angkop na training para sa mga skilled worker. Naniniwala ang Trabaho Party List na mahalaga ang pagkakaroon ng representasyon nito sa Kongreso upang maisabatas ang mga mahalagang benepisyo para sa mga manggagawa. Hindi umano sapat na umasa lamang sa wage increase ang mga ito upang tugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Dapat ding isama rin ng party list ang mga non-wage benefits na magpapabuti sa pamumuhay ng bawat trabahador. Sa isang survey na isinagawa mula June 23 hanggang July 1, kabilang ang Trabaho Party List sa mahigit 20 party list na napipisil ng mga botante para sa darating na halalan, pasok sa ika-21 pwesto. Nilahukan nito na humigit kumulang 1 milyong Pilipinong sumusuporta sa kanilang plataforma ng panatag na trabaho at hanap buhay. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Standby lang sa ating mga RH reporters dyan sa Malabon at Quezon City. Maghahanap buhay lamang po tayo. Ang ating pong oras, 14 na minuto bago alas 6 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 9 na minuto po bago alas 6 ng umaga, isang rape suspect arestado dyan sa Malabon. Buong detalye RH23 Edwin Duque. Edwin. Tama, Iwel, ay makaraan yung halos 3 taong pagtatako sa batas. Natutod din ng Malabon ang pulis itong laking nasa top 4 most wanted person sa MPD dito sa lungsod dahil sa kaso ng rape. Ayon dito kay Police Colonel J. Baybayan, nagtago ang suspect na si Gerald, 53 years old. Wala nang mag-issue ng warrant of arrest. Itong si Judge Catherine Tagle ng RTC Branch sa Military sa Malabon. By May 19, 2021, nang pinumahan ng hukom ang warrant of arrest kung saan ay bigla na lamang umanyang naglaho itong suspect. Kasalukuyang naglalakad ng suspect kagabi sa kaban ng o bahagi ng Pampano Street ng mamataan ng mga otoridad. Kaya ganda itong dinamba saka inaresto. Samantala, Iwel, ngayong oras na ito ay nakakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko. Itong northbound ng North Luzon Expressway. Kung makikita mo, aabot to hanggang sa bahagi ng Valenzuela. Ang epekto nito ay apektado itong papasok naman ng Balintawak dahil yung paakyat ng EDSA from ilalim ng Balintawak ay nagpapatraffic dito. Yung mga delivery, ng gulay, mga sasakyan ang humihito naman sa mismong harap ng Balintawak Market. Kaya apektado hanggang EDSA Caloocan yung mabigat na daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Kung titignan mo ay hanggang bahagi ng Muñoz, pulang-pula. Yung alos ilaw na patunay na napakabigat ng daloy na trapiko yung umaga. Kung hindi matatandaan, ay sabi nitong si Ginoong Ruben Ignacio, spokesperson ng North Luzon Expressway, hanggang sa oras na ito ay yung huling magsipaguyan galing ng mahabang bakasyon na ngayong araw awi, ito na yung bigat na daloy ng trapiko nating makikita ngayon. Yung galing ng NLEX o North Norte na pauwi naman ng Metro Manila. Kaya maambun-ambun pa, medyo paulan lang sa ibang bahagi ng Cabanaba dito sa Quezon City, kaya lalong nagpa-traffic yung batibang lansangan sa oras na ito. Wala pa rin dito sa bahagi ng Cabanaba, ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. DSWD nanindigan naman na hindi mananahimik sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay po yan sa isyu ng pang-aabuso sa mga kabataan. RH5 Val Gonzales. Val. Yuel, sa gitna ng mga kaso ng pang-aabuso sa mga bata, pang-aabusong sexual at human trafficking laban kay Pastor Apollo Kibuloy, ay nanindigan ng Department of Social Welfare and Development na hindi sila mananahimik. Sa isang pahayag, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na maninindigan ang ahensya pabor sa kapakanan ng mga biktima, lalo na ng mga kabataan. Sabi ng kalihim, ang aligasyon ng human trafficking, sexual exploitation at pang-aabuso sa mga minor de edad ay hindi biro, lalo na kung ang gumawa o sangkot dito ay isang taong dapat na nagpoprotekta
sa mga sektor na hindi kayang protektahan ang kanilang mga sarili. Aniya, sa bawat biktima ng pang-aabuso ay mayroong isang bata, mayroong isang nanay at magulang at mayroong isang pamilya na patuloy na magdurusa. Dahil dito ay nangako ang DSWD na mabibigyan ng tulong at seguridad ang kapakanan ng mga kabataan na isa sa tinuturing na most vulnerable sector. Nananawagan ng DSWD sa lahat na suportahan ang legal na proseso na magbibigay proteksyon at hustisya sa mga inosenteng biktima ng pang-aabuso. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. 5 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, naaalarma si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa tumitinding agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ito na ang ikalawang beses sa loob ng isang linggo na hinaras ng China ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at mga tauhan nito sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Noong August 19, binangga ng mga barko ng CCG ang dalawang sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard. Giit ni Romualdez, ang teritoryo o area ay malinaw na nasa loob ng 200-mile EEZ ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Conventions on the Law of the Sea, kung saan ang China at Pilipinas ay signatory. Inaprubahan naman ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala na magtatayo ng isang career progression system para sa mga guro sa pampublikong paaralan mula elementarya hanggang high school upang maging malinaw ang promosyon ng mga ito. Sa botong 197 pabor, inaprubahan ng Kamara ang House Bill 10270 o ang Career Progression System for Public School Teachers Act. Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagpasa ng panukala na magbibigay linaw sa sistema ng promosyon ng mga guro sa pampublikong paaralan bilang pagkilala sa kanilang kakayanan at mga ginagawa sa kanilang propesyon. Samantala, ayon naman kay Representative Yeda Romualdez, ang pangunahing layunin ng House Bill 10270 ay maitaguyod ang profesional na paglago at mapaganda ang kapakanan ng mga guro sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang sweldo upang sila ay may mas mahusay na makapagtuturo. Mga OFW naman sa Hong Kong nagpasalamat sa pagdalaw ng isang senador. Sa detalye balita mo, RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Laking pasalamat ng ating mga kababayang overseas Filipino workers sa Hong Kong sa pagdalaw sa kanila ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. Bahagi ito ng kanyang pag-iikot at paipagdialogo hindi lang dito sa ating bansa kundi sa ibang bansa habang nalalapit ang kanyang kaarawan. Nagulat ang marami sa ating mga kababayan sa Hong Kong noong linggo nang sumipot sa kanilang pagtitipon-tipon tuwing weekend si Senador Revilla. Ayon sa senador, ang kanyang pagbisita ay bahagi ng pagkilala sa mga tinatawag nating mga bagong bayani na silang mga OFWs. Tuwing linggo ay libo-libo nating mga kababayan na nagtitipon-tipon sa Central District sa Hong Kong na siyang araw ng kanilang day off sa trabaho. Laking pasalamat na mga ito sa pagdalaw ng senador kasabay ng kahilingan na hindi makaligtaan ang kapakanan ng mga OFWs at kanilang mga naiwang pamilya dito sa Pilipinas. Magdiriwang na ika-58 taong kaarawan si Senator Revilla sa September 25. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Sa ating balitang showbiz, Julia Montes tumutulong sa pagpopromote ng pagkain ng baboy. Ating alamin ng buong detalye sa isa pa nating showbiz legend, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Isa si Julia Montes sa mga kilalang celebrities na sumusuporta ngayon sa pagkain ng baboy. Dahil sa African swine fever na umatake sa mga baboy, ang daming mga hog raisers ang talagang naapektuhan. Ang iba ay nangamatay ng kanilang mga alagang baboy at ang iba ay humina talaga ang pagtinda sa mga palengke. Pero in-announce na ng presidente ng National Federation of Hog Farmers na si Chester Warrington na safe na raw kumain ng baboy dahil ang mga baboy na tinitinda sa mga supermarkets ay dumaan daw sa National
National Meat Inspection kaya umaasa silang bumalik na ang lakas ng bentahan ng mga baboy. At isang rito si Julia Montes na tumutulong sa pagpupromote nito. Ang sabi pa ng kapamilya actress, gustong-gusto daw niya ang lechon at siya mismo ang nagluluto sa kanilang bahay. Post pa niya sa kanyang social media account, "Pork is fun." End of quote. Ilan pa sa mga artistang pinopromote ang pagkain ng baboy ay sina Eric Santos at Piolo Pascual. Kaya okay na kaya ngayon ang tindahan ng baboy sa palengke? Tingnan natin yan. Gorgie Rula po nag-uulat sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan na po mga kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Mamaya po magkita-kita muli tayo 12:00 ng tanghali para sa MBC TV Network News. Hanggang bukas, Pilipinas, susunod na 2x2 at ang ACS Balita. Ating po oras, 6:00 ng umaga.